Ang susunod na programa ay rated G. Ito ay pwede sa lahat ng manonood. Iniba ni Prinsesa Flores.
Ang 11 taong gulang, napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na sina Prinsesa Floresca at Duque Briseño na pag-aralin siya sa Atenas, Grecia. Ipapadala mo ang ating anak sa Atenas upang doon makapag-aral. Ngunit mahal ko, nahihirapan ako palayo sa ating mahal na anak. Hindi ko papayagin ang ating anak na mahulog sa layo. Mapag-aralin ko siya sa isang mahusay na guro, ang alam at ito. Ako nga pala si Antonio, ang pinakamahusay na maestro na magiging guro sa Florante. Pare, nangingibang pakiramdam. Babalik ako. Ngunit, pag-aaral ako sa baarang ito. Hindi ko makikita ang aking mga magulang. Ginoo, maaari bang makiupo sa iyong tabi? Hindi maaari dahil dito ay pinakapuna. Sa likod ay baka ng upuan. Ikaw na lang ang ito. Magandang umaga aking mga mag-aaral. Maaari na kayong magsiupo. Maliban kay Florante. Halika, Florante, at ipapakilala kita sa iyong magiging kamag-aral. Aking mga mag-aaral, ito nga pala si Florante. Ang batang may angking potensyal. Magandang araw po sa inyong lahat. Kinagagana ko pong makilala kayo. Ang pangalan ko po ay Florante at nagmula po ako sa kaharian ng Albania. At base sa nalaman ko, Florante, ikaw ang isang anak ni Duque Briseño at ni Prinsesa Floresca. Tama. Tama po yung maestro. Ayun lamang, Florante, maraming salamat. Maaari ka magdala. Maraming salamat po. At upang makilala niyo pa ang isa't isa, ako'y may papagawang proyekto para sa inyo. Ito ay isang tula-tula. Adolfo, Maestro. ikaw ang isa sa magiging tauhan dito. Ikaw ang magiging kontrabida sa ating tula-tula. Maestro. At Florante, Maestro. ikaw ang gagawin kong bida sa ating tula-tula. Ako po, maestro. Sa palagay ko mas karapat-dapat siya ko dahil siya ang mas matagal ninyo nang kilala sa paaralan. Oo, Florante, ikaw ang gagawin kong bida sa ating tula-tulaan dahil sa aking nakita ang iyong aking potensyal. Kung gayon ay, agad na po namin sisimulan ng pag-ensayo. Asahan niyo po na magiging maganda ang resulta ng aming pag-ensayo para sa dula-dula. Ano to? Batid kong ikaw'y aking katapat. Ngunit, paano ba kumawak ng isang sandata? Huwag mo sandakan. Simula na tayo. Siya! Hindi ko kinakaya ang iyong lakas. Hindi! Lakan ng lakas, Hindi mo Florante. wala, Adolfo. Pasensya na. Hindi pa din nasaktan ka, Florante. Okay lamang yun, Adolfo. Mas mabuti pang linisin na natin ang mga kalat at pag nakita tayo ni Maestro, magkagalitan tayo. Mabuti pa, Florante. Anong nangyayari dito? Magsiupo ang lahat. Adolfo, anong nangyayari dito? Wala akong maestro. Dahil kung nasabi niya, sinawaman ko si Florante ang mawak ng isang sandata. Tama po yun, Maestro. Ginawa ko lamang po ang inyong iniutos na ensayo sa aming dula-dula. Ah, ganun ba? Alam ko kasi nagkakagulo na kayo. Sige, maaari na kayong umalis. Maaari. Sa kadahilanang hindi naging matagumpay ang plano ni Adolfo, ay napagdesisyonan niyang bumalik sa Albania. Ako ay babalik sa Albania upang matuloy ko ang aking plano kay Florante. Hindi ako titigil hanggat walang nangyayari sa kanya. Makalipas ang 1 taon, nakatanggap si Florante ng isang liham mula sa kanyang ama.
ina ay umanaw na? Hindi! Hindi ito maaari! Rock ang puso ni Florante nang malaman ang balitang ito. Magdadalamhati ang kanyang naramdaman matapos niyang mabasa ang liham na ito. Bagaman nagdadalamhati, lumipas ang 2 buwan bago makabalik muli si Florante sa Albania. Sinamahan naman ni Menandro ang matalik na kaibigan ni Florante. Si Florante pabalik sa Albania. Magandang araw. Ano nga palang problema? Pinatawag niyo ako sa pagpupuno na ito. Huwag ginawa po natin, nalulungkot mo na isa pagkakapit kahit iba ka lang na kailangan namin. Parang ito'y pinagmula ng aking ina. Hindi ako basta-basta makakatanggi sa inyo ni Namais. Ngayon, iasahan mo ang aking lubog na tutulong na depensahan ang kaharian ng ito. Salamat. Lord, magliligtas kayo sa pagbalik ninyo sa inyo. Walang nakayang tumanggi si Florante sa hinihiling ng hari ng Crotona, sapagkat kanyang lolo ang hari nito. Kaya naman walang ibang magagawa si Florante kundi ang pumayag dito. Sa pamamalagi naman niya sa Albania, naimbitahan siya na pumunta sa harian ng Albania, ni Haring Linceo. Mamahala, narito ang aking anak sa Florante at sa tingin ko nararapat sa mamuno sa aking Magandang araw po o aking kamahal. Aking natadala na makita kayo muli sa inyong pangamalan. Hanggang araw. Gagalak kung makita ka muli, Florante. Ito nga pala ang anak ko na si Laura, ang aking prinsesa. Magandang araw o kinagagalak ko makilala. Sa pagsisimula ng 3 araw na bigig ng hari sa palasyo, hindi nakausap ni Florante si Laura na siyang pinalungkot niya. Iba ang aking nararamdaman. Hindi na ako namadala. Ilang araw lang lumipas, ngunit hindi ko pa rin nakakausap ang aking sinisita. Sana naman na mapagpipigyan
ako'y maraming natalong kaharian ng inyong kaharian. Ngunit hindi duwag ang aking mga Kristiyano. Sugod, mga Kristiyano. Ito ba ang hinahanap mo, General Usman? Tara, simulan na natin ang laban. Yeah. 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 Katulad ka na doon. Hindi ko kinakaya yung lakas. Yeah. Ikaw tunay ang lakas, Dorante. Lumaban ka! Lumaban ka! Yan ang iyong ninanais. Yeah. Meron ka ba mga huling salita, General Usman? Hindi! Sa dalang dito, natalo natin ang mga kaway, ngunit nakatakas ang kanilang mineral. Ngunit, tumayo kayo, aking mga kawal. Natalo natin sila! Mabuhay! Mabuhay si Dorante! Mabuhay! Mabuhay ang kaharian ng Albania at ng Plutona! Mabuhay! Dahil nga nagwagi si Florante at ang kanyang hukbo, nagdulot naman ito ng takot sa mga Moro. Ngunit sa kabilang banda naman, kinasaya ng mga taga-Plutona ang pagkapanalo nila. Hindi, okay naman. Tara, ligtas na ang kaharian! Parang may tao sa silid. Ayun ang mga kaaway! Sugod! Meron pa bang buhay sa inyo? Mabuti pa pumunta kayo sa ibang parte ng kaharian. Laban? Laura, ikaw nga! Narito ka sa bilangguan. Sabihin mo sa akin, sino ang may gawa nito sa'yo? Makakaasa ka sa akin. Iniligtas ko ang kamahalan, ang aking ama at ang karang ito laban sa mga Moro. Makakaasa ka. Babalik ako ng buhay. Sa pagpasok ni Florante kasama ang kanyang hukbo, agad nilang pinuntahan ang bilangguan kung saan kinulong ng mga taga-Persya ang mga taga-Albania. Narito na tayo sa uling parte ng kaharian. Ayun ang mga kaaway. Sugod! Diyan lamang kayo. Ama! Kamahalan, ang nariyan kayo sa binangguan. Maraming salamat, Dorante. Ngunit, bakit kami
po nito. At matagumpay nga nilang nabawi ang kaharian ng Albania. At agad rin pinuntahan sina Laura, Duque Briseño at si Harry Briseño, pati na rin si Adolfo, na kanilang niligtas sa pagkakabilanggo. Ama! Laura, mahalan! Muli, ay natalo na po natin ang mga Moro. Wala na po kayong dapat ipag-alala pa. Nagagalak din ako. Ligtas ka aking sintas. Anak, tuloy ka nga pinalaki ng iyong inanatama. Pinagagalak kita ng maging maayos ang buhay. Salamat po, Ama. Magbuga, sa Maynila, naging buwan. Mabuhay! Dahil sa ipinamalas ni karating katapangan at dangal, tinalaga siya bilang tagapagtanggol ng kaharian ng Albania. Sapagkat matagumpay niyang nasagip ang buhay ng hari, ng duke, ng prinsesa, ang mga tao rito at ang kaharian ng Albania. Tatlong sunod-sunod na digmaan ng aking talaga. Naramdaman ng aking katawan ang hirap na aking nalalaman. Ngunit, problema dito, kayo nagpupulong-pulong. Itigil niyo ang inyong ginagawa. Hindi ako ang kaaway niyo. Pagmulat ng mga mata ni Florante, napagtanto niya nasa loob siya ng bilangguan, sapagkat hindi siya nagtagumpay na talunin ang 30,000 kawal ni Adolfo. At sa pagkakataong iyon, napagtanto niya na hindi galing sa ama niya ang hirap na kanyang natanggap.